Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction dito ho sa post po mga kabida ni Maharlika aka Buljakan po sa kanyang Facebook account o Facebook page po mga kabida. Ito po ay patungkol po kay Attorney Peachy Rose Espera mga kabida. Sino po itong si Attorney Peachy Rose Espera? Siya lang po daw yung abogada na sinasabi hong nagnotaryo doon po sa sworn affidavit po ni Master Sergeant Orly Gutesa po mga kabida. Yung surprise witness po ni Senator Rodante Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee po. Maganda na sana yung kanyang statement very explosive po mga kabida. Subalit nagka-problema daw ito sa kanyang sinumpaang salaysay. Kasi po, yung pirma daw doon ni Attorney Espera ay hindi daw ito totoo. Fake daw yun. Dinisclaim, dinisown po ito mga kabida ni Attorney Espera. Kaya ang ginawa po ni Attorney Espera ay nag-execute po ito ng kanyang affidavit of denial and non-participation of notarization. Kasi iba daw yung kanyang pirma doon kaysa yung actual pirma po niya, lalong-lalo na po doon po sa kanyang affidavit of denial po, mga kabida. Kaya ang ginawa po ni Maharlika, nag-post po siya ng 3 mga dokumento, okay, comparing the signatures of Attorney Espera po mga kabida. Itong 3 signatures po niya dito ho sa mga dokumentong ipinost po ni Maharlika, Yan po, ipapakita ko lang yan sa inyo mga kabida. Unang-una po, yung dokumento po, sworn affidavit ni Gutesa, mga kabida. Ayan. Tapos, ikukumpara po natin doon po sa isang dokumento, kung saan po ay isang sworn affidavit of denial, ni Attorney Espera. Di ba? Magkaiba yun sila. Yan, magkaiba. Kasi yun na yung official signature daw ni Espera, mga kabida. Okay? Hindi daw yung una, yung affidavit po ni Gutesa, Okay? Iba, magkaiba yung kanilang signature dyan. Pero dito ho sa nakuhang dokumento ni Buljakan po, mga kabida. Dokumento po ito mula sa TIESA, isang contract agreement na pinirmahan po noong April 28, 2025. Bago lang po ngayong taon. Ang nakanotaryo dyan, pangalan po ni Attorney Peachy Rose Espera, mga kabida. Okay, yan po. Now, ikukumpara po natin doon po sa kanyang notaryo, sinasabi hong notaryo, doon po sa, anong tawag po dito? Affidavit po ni Gutesa. Ayan. Diba halos magkapareho po? Halos identical, mga kabida. Kaysa dito ho sa pirma ni Espera sa kanyang affidavit of denial and non-participation of notarization. Kayo na po yung bahala po, mga kabida, mag-decision dyan sa comparison na yan, ni Miss Maharlika, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po yung kanyang post, ni Maharlika o Buljakan. Sergeant Gutesa, panalo ka. Huling-huli sa sariling pirma si Attorney Peachy Rose Espera. Ayan po. Matapos igiit ni Attorney Peachy Rose G. Espera na fake daw ang kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Regala Gutesa. Malinaw sa ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Sa opisyal na dokumento ng TIESA, Tourism, Infrastructure, and Enterprise Zone Authority na matatagpuan mismo sa kanilang website. Meron pong website po, at tiningnan ko yung dokumentong ito mga kabida sa kanilang website, andun talaga, Okay? Makikita ang isang contract agreement na pinirmahan
at ninotaryo ni Attorney Espera noong April 8, 2025. Ang kanyang pirma noon ay match na match sa pirma na nasa notarized sworn statement ni Gutesa. Subalit, nang naglabas si Attorney Espera ng kanyang demand letter para ipagtanggol ang mga post na tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsisinungaling at sadyang binago ang kanyang pirma para i-discredit si Gutesa. Napatunayan sa mismong public records ng mga pirma ni Attorney Espera sa TIEZA contract noong April 8, 2025 ay kapareho ng nasa sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbabago ng pirma sa demand letter ay malinaw na pagtatangka upang lituhin ang publiko at magtago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Para sa mga nais mag-fact check, ang dokumentong ito ay bukas at makikita sa opisyal na website ng TIEZA. Ang katotohanan ay hindi matatago. Ang mga dokumentong ito ay patunay at malinaw na huling-huli si Attorney Espera sa kasinungalingan niya. Ayon. So yun yung post po mga kabida ni Buljakan o ni Maharlika po sa kanyang Facebook page. Okay? Kinumpara po niya ito pong tatlong mga dokumento kung saan po ay meron pong perma itong isang Attorney Peachy Rose Espera, mga kabida, po. Kung maalala po niyo mga kabida, naging controversial po itong si Gutesa, dahil ho sa bigla hong pagsulpot po niya diyan po sa Senado, during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kasi nga hindi ho nila na-anticipate po na biglang lilitaw po ito. Kasi sorpresa nga Sorpresang witness po ni Senator Marcoleta ito pong si Gutesa po mga kabida. Very explosive. Kagaya ng sinabi ko po very explosive yung kanyang statement kung saan po ay tinukoy po niya ito pong pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico At ang mabigat po doon mga kabida yung kanyang sinabi na siya mismo personal naghatid po ng pera at hindi lang po simpleng pera yon. Mali-malitang pera po mga kabida ang kanyang hinatid po sa bahay ni Zaldico at maging sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez diyan po sa may McKinley Street sa Taguig City po mga kabida. So yun, very explosive talaga yun pero dahil ho doon sa sinasabi hong defect doon po sa kanyang affidavit parang marami hong nag-alanganin po doon ho sa kanyang statement. Okay? Kasi po, yun nga dinisclaim, dinisown ni Attorney Espera yung perma po niya doon, mga kabida. Diba? So, sinong mag-aakala po, na totoo yung perma na yon? Okay? Kasi mismo, abogado yung nag-disclaim Hindi daw siya pumirma po doon sa affidavit po ni Gutesa, mga kabida. Pero dito ho sa inilabas po ni Buljakan po, mga kabida, na halos magkapareho yung perma po niya, yung notaryo po niya doon po sa dokumento po ng TIEZA, mga kabida, at doon po sa perma po mga kabida niya sa affidavit ni Gutesa, diba? Makikita mo talaga na halos magkahawig. Okay? Kaso lang po, doon sa kanyang bagong perma, sa kanyang inalabas po na affidavit of denial ni Attorney Espera, iba na po yun. Okay? Nag-iba yung kanyang signature. Okay? Now, malalaman po yan, mga kabida. Meron man pong mga previous documents, na kung saan nagnotaryo po itong si Espera. Pwede hong ikumpara po yun, mga kabida. Aside ho dito sa dokumento po ng TIEZA. Kapag yung kanyang perma, magkapariho po sa perma ng TIEZA at saka perma po ng dokumento po ni Gutesa po mga kabida,
malinaw po na posibleng binago lang po ni Attorney Espera yung kanyang signature dun po sa kanyang affidavit of denial. Ano? Anong purpose? Posibleng tama si Maharlika, na in order to discredit the testimony of Master Sergeant Gutesa, kaya yun, disown po yung signature na yun, mga kabida, po. Ang sabi po ng ilang mga eksperto, kapag mapatunayan daw na nagsisinungaling, ito pong si Attorney Espera, mga kabida, maaari daw itong madisbar. Alright? So, titingnan na lang po natin ito, kung talagang ipupurso po, ni Espera yung kanyang case po dito, posibleng perjury against sa Gutesa, malalaman po ito, mga kabida, kung sino ba ang nagsasabi sa kanila ng totoo, sino ang nagsisinungaling. So kayo na po ang bahala po, mga kabida, magdesisyon, kung nagsasabi po ba ng totoo ito pong si Master Sergeant Orly Gutesa o ito pong si Attorney Peachy Rose Espera po, mga kabida, o nagsisinungaling po si Espera o di kaya ito pong si Gutesa, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.